Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of January 2025 or in the near future. So, Leo, hindi lahat ng Leo makaresonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Leo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Leo, if hindi kayo nakaresonate sa reading na to, please to check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng dito kayo makaresonate at hindi dito sa sun ninyo. Especially your moon sign. Pwede kasi makontinue din doon yung reading ninyo from here to there or from there to here. So Leo, what is happening right now sa relationship ninyo or sa love life ninyo? And titignan natin what will going to happen this year 2025 or January 2025. So, I'm going to pull an oracle card on what is happening right now. Island Time Wellness Oracle. I only need one, Leo. So, ano yung nangyayari ngayon sa relationship ninyo or sa love life ninyo, Leo? Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, or making new memories. So, I'm going to pull another situation oracle card. Let's see. Another. Okay. So, ako, na full storage here anyway. Ano yung possible na gustong sabihin sa'yo ng person mo, Leo? I will wait for a sign from you. So, I can sense here, Leo, nasa healing process ka ngayon. Pero nami-miss mo pa din siya. So, might be this is a new breakup na nangyari sa inyo. And your person still hoping. Parang maghihintay lang talaga siya ng sign from you kung willing ka na makipag-ayos sa kanya or what. So, let's see. What is really happening, Leo? Feeling ko kasi hindi mo siya kinakausap kasi nasa parang kine-cleanse mo negativity sa buhay mo. Ayaw mo munang makipag-usap. So, what is really happening sa relationship ninyo? Relationship mo sa relationship na meron kayo? Healing process talaga. So, I think meron kayong commitment ng person na to. So, either nasa point kayo ng may family na kayo or live-in partner kayo or serious relationship ang meron sa inyong dalawa. So, nagkaroon ata talaga ng unsureness dito. May mga bagay siyang tinago sa'yo, nalaman mo, and this time, you wanted to have changes in your life, Leo. So, Leo, you might have Aquarius in your chart, check your placement, or you might be dealing with Pisces as well. Okay, so anyway, you wanted to move on. You wanted to focus on yourself. You wanted to rebuild yourself this time. Ito na yung cleansing era. So, parang cleansing negativity. Pero, sabi nga dito sa photograph, looking at your photos, meaning, andun sa point na nami-miss mo din yung person na to. Feeling ko ganun din naman siya sa iyo eh. Kasi nga, sabi niya dito, I will wait a sign from you. So, nami-miss ka din niya. So, you are missing each other. Feeling ko kayo dalawa to eh. Minsan din nakakatulog sa gabi thinking about the connection na meron kayo.
So, pero nasa point ka kasi ngayon na um, feeling mo parang you just really wanted to be with yourself. Pero yung person na to, parang may plano siya dito na kausapin ka. May plano siya dito na nakita niya kasi yung worth mo. So, this is what is happening right now. So, anyway, let's see. Ano yung dahilan ng paghiwalay ninyo? Bakit kayo naghiwalay? Bakit umabot kayo sa point ng ganito? Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Ba't kayo umabot sa point na ganito? Ano yung reason? So, pasensya na maingay na ha. Kasi umaga na. Ano yung reason? Bakit kayo naghiwalay? Hindi kayo, may, merong, wait lang. I will analyze. Naipit sa sitwasyon yung person mo eh. So, parang andun sa point, Leo. Etong person mo is meron din siyang past. So, feeling ko yung past person nito, humadlang sa relationship ninyo. Feeling ko the reason is might be this ex wanted na maayos ulit yung sa kanila. And then, mag-focus siya to support that past person or kung may anak sila or something. Okay? Baka you and this person has a serious commitment na. Tapos, nalaman no tong ex na to, and then humadlang siya kasi gusto niya si person mo, Leo, is mag-focus sa support siguro sa kanila. Siguro may fear tong ex na baka if ever na magpapatuloy kayong dalawa, medyo magkakaroon na ng hati yung attention ng person mo sa kanila. So, medyo hindi mo na-appreciate yung mga nangyayari, Leo. Hindi kayo nagkakaintindihan, could be. Pero yung person mo naman, hindi naman siya gumive up sa'yo. Nandyan pa din siya eh, parang still wanted to move forward towards with you. Kinakausap ka pa din niya eh. Kaya lang naiipit nga siya sa sitwasyon dito. And andun sa point na feeling ko ikaw mismo yung nag-decide ata dito, Leo. Kasi yung person mo, gusto ka naman niya eh. Mahal niyo yung isa't isa. Kaya lang andun sa point na feeling ko ang nagkaroon ng unsureness dito sa part mo, Leo. Na kung ganito yung magiging sitwasyon, baka hindi lang din tayo magiging masaya. So, let's see. Ano ba yung talagang nararamdaman ng person mo para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo, Leo? Ano yung feeling ng person mo para sa'yo, Leo? Sun, Moon, Rising, Venus. Still wanted to offer you new beginning, second chance this time. Kaya nga, I will wait for a sign from you. So, still like trying to check on you, parang stalk you. Tinatanong ka siguro sa mga kilala ninyo. And still, parang andun siya sa point na feeling niya, kailangan niyo talaga mag-usap na dalawa. Meron din siyang feeling na alam niya naging unfair siya. Alam niya na parang medyo feeling ko na nag-pretend siya na okay lang ang lahat kahit hindi.
And alam niya dumating din talaga siya sa point na medyo na-confuse siya sa desisyon na gagawin niya. Nagkaroon kumbaga, sino ba talaga yung pipiliin ko? Ano yung desisyon ng gagawin ko? Dito ka kasi na bad trip. Dito kayo hindi nagkaunawaan kasi of course, Leo should always be Leo. Na gusto ng Leo talaga ipa-prioritize sila. Lalo na pag Leo na babae. So, hindi pwede sa kanila yung, hindi ako sure sino ba yung pipiliin ko. Hindi pwede kay Leo yun. Mahirap yun para kay Leo na tanggapin yung mga ganung mga bagay. So, gusto talaga ng Leo yung, ako lang yung pipiliin mo, ako yung priority mo. So, wala nang magdalawang isip pa. So, dito kayo hindi nagkaunawaan na dalawa. And naintindihan niya din naman yun, yung feeling niya, nasaktan din siya sa mga nangyari. Pero mahal ka ng person na to, even ganito na yung nangyari sa inyo. So, let's see ikaw naman, ano yung nararamdaman mo dito, Leo? Sa connection na nangyayari sa inyong dalawa ngayon, ng person mo. So, ano yung nararamdaman mo ngayon? Sa mga nangyayari sa inyo. Consider. So, yung feeling mo dito, napagod ka, naipit ka sa sitwasyon din. And parang meron kang feeling dito that just really wanted to have changes in my life. I wanted to end the cycle, to have a changes in my life. Kasi parang nakakapagod tong ganitong sitwasyon. And naiipit ka din in a way na confused ka kung sino yung mahal niya talaga. Pero meron ka pa din namang feeling of pagbabalikan sa inyong dalawa. Parang kasi alam mo yun, kasi nag-ano naman siya sa'yo eh, parang nag-sorry ata siya sa'yo and hindi naman siya gumive up sa'yo. So Leo, I can see here na feel mo pa din na itong person na to babalik at magkakabalikan pa din kayo. Maayos pa din yung mga nawasak sa inyo kasi ramdam mo naman yung pagmamahal ng taong ito eh. And nakita mo din yung effort sa kanya and willingness na mag-offer sa'yo na new beginning. Nabigatan lang kayo sa connection nung time na pumasok yung ex sa connection ninyong dalawa. See? Yung past person. So, parang andun sa point na dito ka nagkaroon ng um, might be pag-iisip, nag-iisip ka dito na baka um, nagfo-focus din siya doon at hindi sa inyo. Baka kung magfo-focus na siya doon, hindi din kayo yung magkakatuluyan dalawa. So, para saan pa? Tapos, ex naman sila. Naiisip mo na baka magkakabalikan sila. Tapos, paano na kayo? Para saan pa? Mag-continue pa? Parang yun yung feeling mo dito eh. So, let's see. Ano yung pwede mangyari this month of January 2025 or in the near future? Ano yung possible na pwede mangyari? For Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, this January 2025 or in the near future. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Love. Unconditional love, self-love, or oneness, passion, affection, attraction. So, there is possible na pagkakabalikan dito sa inyo. So, another situationship, oracle card. Ano yung pwedeng mangyari this month of January 2025 or in the near future for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus? Lockbox. Close in traps, frustrated. What happened? SS.
Okay. So, ano yung possible na pwede mangyari? Ano yung possible na gustong sabihin sa'yo ng person mo in the near future? My life is not as together as it seems. So, feeling ko dito, Leo, in the near future, in this January 2025, I can sense dito na nandito ka na sa point of trapped in a situation. Feeling ko, even dito sa future or this January 2025, mararamdaman mo pa din to. Even sabihin natin siguro na magkabalikan kayong dalawa, hindi mawawala sa isipan mo itong trap na to sa sitwasyon. I mean, yung tong confusion na to, might be issue na to na about X. Matatrap to sa isipan mo siguro talaga. Sa ano yung pwede mangyari this January 2025 or in the near future for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Sa sitwasyon na meron kayong dalawa. Anyway, Leo, you might be dealing with Pisces, as I said earlier, if I'm not mistaken. Aquarius, Taurus, um, Capricorn, Virgo, yun, Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra. Yeah. Wala din, Leo. Feeling ko kasi, andun sa point na mahirap na even ba magkakabalikan pa kayo ng person na to, magkakaroon ng judgment sa inyong dalawa. Like, there is a possibility na because of the issue, maibalik-balik mo to sa person mo and kumbaga may masasabi ka talaga sa kanya na hindi niya magugustuhan. Medyo masakit kasi magsalita, Leo eh. Leo are very like prangka kasi itong mga taong ito. So, medyo kumbaga masasaktan siya, may masasabi ka sa kanyang harsh na salita sometimes na medyo masasaktan siya sa mga sasabihin mo. Dito sa point na to, kahit mag-e-effort pa siya na ipapakita sa'yo na ikaw yung pipiliin niya, kahit magkakabalikan pa kayo, kahit mag-o-offer pa siya sa'yo na one day, magpapakasal din tayo, something, ayusin ko to or something, ipapakita niya sa'yo, pero hindi, magla-lock in na kasi sa'yo yung mga issue na yon about sa ex. So, hindi mo na makalimutan yun. Until sa darating yung araw dito is, naabot kayo sa point of like, darkness, separation could be ending. Hanggang sa hindi kayo mag-uusap ng person na to. Lalabo yung sitwasyon. Kasi may clear na kasi sa'yo eh. There is a possibility mag-aaway at mag-aaway lang kayo nito. And kahit pa sabihin natin, 'di ba, sabi ko kanina na kahit maggagawa pa ng action yung person mo to prove you anything. Parang alam mo na kasi hindi ka na inosente sa mga nangyari eh. So hindi mo na makalimutan yun. Magiging imbalance yung connection ninyo dalawa. Hanggang sa abot kayo sa point na separation. So, may isip at may isip mo kasi na magkabalikan silang dalawa. And lalo na kung may priority sila sa isa't isa, like may anak sila or something. May isip at may isip mo yun, di mawawala sa isipan mo yun. Hanggang sa maibalik at maibalik mo yung issue na yun sa kanya. Hanggang sa hindi kayo magkakaunawaan na dalawa.
Kasi hindi din kayo magkakatuluyan nito because of that. Mahirap sa'yo kasi dito na lock box to eh. Close in, trap in a situation, parang lock in, na-prostrate ka na sa mga nangyari. Even if nandyan yung unconditional love ng person mo. Minsan, hindi ka na din niya maintindihan kahit pinapakita niya pa sa yung effort na yun. Kasi on your part din kasi, mahirap na para sa'yo magtiwala pabalik. So, I will going to pull an oracle card. Love message for you, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, sa sitwasyon na meron kayo. Time. Okay? You are trying too hard. Give it a time. So, might be sometimes you need to give space for you both to realize kung mahal nyo ba talaga yung isa't isa or not anymore. So, that is my reading for you. Anyway, I can see Scorpio sign, Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo, Earth signs. That is my reading for you. Thank you and God bless.